Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muli tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon din ay ginugunita natin ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa mga lolo't lola at mga nakakatanda. Mamaya matutunghayan din natin ang pagsasariwa ng pag-iisang dibdib nina Raymond at Dolores. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, kapurihan, Panginoong Diyos, mainang namin, Diyos ang makapangyari sa
Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pupuksain ng makatarungang Diyos ang mga makasalanang bayan para sa kapakanan ng kahit na ilan lamang na mabubuting tao. Makikita rin natin ang bisa ng panalangin ng isang makatarungang tao, si Abraham. Pagbasa sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sa laki ng may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit.
Magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ako uli kung 20 lamang ang matuwid na naroroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon, muling tugon sa kanya. Sa katapusan, sinabi ni Abraham, ito na po lamang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumabli man kita'y niyayaong hambog at pasikat, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin. Ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nakahandang harapin mo, mapusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga simulang gawain mo'y maggaganap.
Dahil sa binyag, nagiging kabahagi tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon ni San Pablo na magbagong buhay kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan labang sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo.
Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at atin pong isinasama sa atin pong panalangin ngayong pagdiriwang din ng pandaigdigang araw ng mga lolo at lola at mga nakakatanda. Pwede bang palakpakan natin ang mga lolo at lola? Pasasalamat sa inyo, mga lolo't lola at mga nakakatanda, sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin, sa inyo pong mga anak, lalong-lalo na sa inyong mga apo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na. Ayaw tanggapin? O, sabihin nyo na lang, tumatanda ka na. Ayaw pa rin. Wala nang ngipin yan. Puti na ang buhok niyan. No, yung mukha niyan, puro guhit na. Pero in denial pa rin. Bakit ba ayaw niyo tumanda? Bakit ba ayaw niyo maging masaya na matanda na kayo? Iniisip niyo ba dahil matanda na, ibig sabihin malapit nang mamatay? Tandaan niyo po ha, ang paalala sa atin, ang buhay ng tao hanggang 70 lang. Kung malakas-lakas daw at maayos yung lifestyle, hanggang 80. Pero yung iba lumalagpas ng 90. Meron ba dito 90 years old na? So, sa gagalangin, walang aabot ng century. Walang makaka-claim ng 100,000. Pero di ba, ang pagtanda ay isang biyaya ng Diyos. Pero ang pagtanda, hindi pwedeng tatanda lang tayo sa edad, sa itsura. Ang mahalaga, mayroon tayong pinagkakatandaan. Ibig sabihin, mayroon tayong, may tinataglay tayong karunungan dahil sa lahat ng karanasan at mga natutunan natin sa mga ito. At yan ang karunungan, yan yung dapat nating maipagmalaki. Kung ang mga kabataan, ang hinaasahan natin sa kanila, kalakasan. Sila ang magtatanggol, sila ang magtataguyod. Pero ang nakakatanda, ang mga lolo't lola, ang kanilang kalakasan, karunungan o wisdom. So, nilalapitan ba kayo ng inyong mga anak? Nilalapitan ba kayo ng mga apo ninyo para humingi ng guidance? O ayaw nilang lumapit sa inyo kasi ano ba ang pag-uugali meron ng mga lolo't lola? Either nakasimangot, nakasambakol, minsan yung palasigaw, mainit ang ulo, at sasabihin natin, kasi matanda na, kaya mainit ang ulo, mainitin ang ulo, di ba pwede naman tumanda ng yung sinasabi nga natin, grow gracefully, grow old gracefully. Yung masaya, yung kinagigiliwan pa rin. Pero bakit ba, ano ba nangyayari? Bakit walang lumalapit para magpagabay?
Yan. So magandang mapagnilayan din natin, no? Dahil lahat naman tayo pupunta dyan. Maswerte nga tayo kung umabot tayo sa pagtanda. Nitong nakalipas na mga bagyo, mayroon na mga nawala. Pero magpasalamat ka, umaabot tayo sa ganitong edad. At sa araw na ito, pinapaalala din sa ating lahat, lalo na sa mga nakakatanda, ang isang napakahalagang pamana na dapat ninyong iwan sa inyong pamilya, ang pagdarasal. Sino ba nagturo sa inyong magdasal? Nawala na kasi sa atin yung sinaunang kaugalian natin na magro-rosaryo, pangungunahan yan ng lolo o ng lola. At yan, dahil nakasanayan, gagawin ng mga anak at gagawin ng mga apo, ipinapasa, ipamana ninyo ang inyong pananampalataya. Yung pagsisimba, natutunan natin yan sa mga lolo't lola, sa mga nakakatanda. Huwag kayong masyadong mag-ipon ng ipapamanang bahay at lupa. Huwag doon. Kasi pag-aaway-awayan lang nila yan. Yan ang magiging dahilan ng pag-iwa-hiwalay ng inyong mga anak. Minsan kahit nga yung mga apo, di ba? Nag-aaway-away. Dahil sa mga mana-mana na yan o mga pera na yan. Pero kung maiiwanan mo sila ng pamana ng pagdarasal, nakakatiyak kang aalis ka sa mundong ito at iiwanan mo sila na maayos ang relasyon. Dahil ang napapatibay sa isang pamilya ay ang dasal. Kaya sa araw na ito, tingnan natin, ano bang matututunan natin sa dasal? Sa Ingles, ang dasal ay pray o prayer. Sabihin nyo nga po, pray. Letter P stands for persistent. Yung turuan mo sila. Diba? Dinidevelop kasi rin yan eh. Sa unang pagbasa, sa kwento ni Abraham, diba? Very persistent si Abraham. Lord, kung mayroong 50, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi na. Kung may 45, 30, 35, 20, hanggang 10, diba? Yung, hindi ito pagiging makulit lang, kundi yung maski na gigiliwan pa ng Diyos na ang iyong dasal ay para din sa kaligtasan ng iba, hindi para sa kanya. Kaya pinapakiusap ni Abraham no, na baka naman pwede, huwag mo nang gunawin ang Sodom at Gomorrah kung mayroong 10, biriin mo, no? At pinakinggan ito ng Panginoon. Hindi pinagalitan si Abraham. Ano ba? Ang gulo-gulo mo ha? Kanina ka pahirit ng hirit. Hindi eh. Kundi pinagbigyan niya si Abraham. Sa kasawiang palad, wala pa sa 10 ang mabuti sa Sodom at Gomorrah, kaya natuloy ang paggunaw. Dito kaya sa gagalangin, may 10 matuwid ba sa gagalangin? Tingnan natin. No? Pero tuloy lang. Dasal lang. Next letter ay R. Relationship. Ano ang sabi ni Kristo sa mga alagad? Nang lumapit ito at magpaturo, Lord, turuan mo naman kami paano manalangin. O ganito, kailangan ma-establish natin yung relasyon natin. Kaya nga, ang unang salita na sinabi ni Kristo, tawagin niyo siyang Ama. Di ba? Ama namin. Yung relasyon natin, hindi tayo alipin, Panginoon, hindi eh. Anak ka, Ama siya. Lumapit ka bilang anak. Tawagin mo siyang Ama. Kasi may relasyon. Kaya kung magdadasal ka, lalapit ka lang kasi may kailangan ka, anong uri yung relasyon yan? Diba, kapag yung mga anak ninyo lalapit lang, maaalala lang kayo kapag wala ng allowance, kapag wala ng pera, anong klaseng relasyon yun? Taga-provide lang? Bangko? Withdrawal lang?
Hindi naman nagde-deposit, hindi naman nag-i-invest. Di ba yung relasyon, ini-invest yan. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa mayroon na kayong matibay na relasyon. Next letter. A, yung attitude. Kaya nga sabi ni Kristo, bahagi ng kanyang paalala, kumatok ka, pagbubuksan ka. Humanap ka, makakahanap ka. Yung attitude na hindi pwedeng magdadasal ka dyan, nahuhulog na dito. Sabayan mo ng kilos. Hindi pwedeng tamad-tamaran tayo. Kung mahihingin ka, kumilos ka. Di ba minsan sa mga anak ko, no, mga tip para sa mga anak dito, no? Kung mahihingiin kayo, ipakita ninyo, nagugas kayo ng plato, naglinis kayo ng bahay. Di ba? Yung paglalambing, nandoon din. Para makuha, may gusto ka, di pagpaguran mo. Hindi yung para bang, di ba? Minsan, very entitled kasi yung mga anak ngayon, ang mga apo, very entitled. Ay, anak mo ako, bigyan mo ako. Karapatan ko yan, bigyan mo ako ng gadget. O, pagtrabahuhan mo din, patunayan mo din, nakarapat dapat ka sa nahihingi. Last letter. Why? Matuto tayo. Ibig sabihin salitang why? Yield. Ibig sabihin matuto kang mag-submit. Pasakop. Makinig sa Diyos. Na hindi lahat agad-agad ibibigay. Hindi lahat ng inihingi mo ibibigay dahil hindi lahat ng inaakala mong makakapagpasaya ay makakabuti sa iyo. Kaya yan, no? Sana po, lalo na no, sa pamilya, sikapin natin na makapag-invest tayo ng dasal. Kasi ito ang magpapatibay sa bawat isa sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Tayo po ay dadako ngayon para sa pagsasariwa ng pag-iisang dibdib ni na Raymond at Dolores para sa kanilang 25th year wedding anniversary. Inaanyayahan ko si Raymond at si Dolores dito sa taas. At yung mga anak o apo, pwedeng magsitayo. Pwedeng dito po sa may baba. So si Raymond at Dolores ay naririto para sariwain ang kanilang ginawang pangako ng pag-iisang dibdib 25 years ago. Ano ba? Gusto pa ba ituloy o bawiin na natin sa Diyos? Tuloy? Sige. So, sasariwain natin yung ginawa ninyong pangako. Inihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong muling ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Dolores, bukal pa ba sa iyong loob ang iyong pagparito
upang siriwain ang pag-iisang dibdib ninyo ni Raymond na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Raymond, bukal din ba sa iyong loob na muling pumarito upang sariwain ang pag-iisang dibdib ninyo ni Dolores na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Harap sa isa't isa. Nikilig naman to. Raymond at Dolores, gayong kayo ay nagnanais na sariwain ang inyong pag-iisang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyong muli ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Bakit di kayo makatingin sa isa't isa? Dolores, sumasang-ayon ka ba na tingin? Maging asawa, patuloy na maging asawa ni Raymond na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan. Opo, Father. Buong puso pa ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Tingin. Buong puso mo pa ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Raymond, gusto mo na bang humanap ng iba? Sumasang-ayon ka pa ba na maging asawa si Dolores na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso mo pa ba siyang naipagkakaloob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Padre. O Panginoon, kami po ay iyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Muli, bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan muli ang inyong pagtatalim puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Raymond, pwede mo nang halikan muli ang iyong asawa. Congratulations po. Magsitayo na ang lahat para sa ating panalangin ng bayan. Ang ating pong itutugon, Ama, pakinggan mo kami. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa silang bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong tunay na nagmamalasakit.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay nating darasalin ngayon ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin lang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilahod po ang lahat. Panalangin para sa mga nakakatanda at mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan
at pagbago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal, at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa, sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tignan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna sumandali para sa mga pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa mga misyonerong Pilipino at mga programa ng Mission Societies of the Philippines. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang First Saturday Marian Devotion sa August 3, 2025 ay gaganapin sa Pook Silangan, Barangay 152 sa ganap na 9 ng umaga. Ikatlo, ang imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno buhat sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church ay dadalaw sa ating parokya mula August 1 to 5, 2025. Makiisa sa mga gawain para sa Dalaw Nazareno 2025 na may temang pag-asa at paghilom sa pamumuno ng mga balangay ng Poong Jesus Nazareno ng ating parokya. Tingnan ang talaan ng mga gawain sa labas ng simbahan at sa ating parish Facebook page. Ikaapat, ang Triduum of Masses para sa kapistahan ni St. John Mary Vianney, patron ng mga pari, ay sisimulan sa August 1 to 3, 2025 sa ganap na 6 ng umaga. Maliban tuwing linggo, ang Triduum Mass ay gaganapin sa ganap na 3 ng hapon. Ang banal na misa sa araw ng kapistahan, August 4, ay sa ganap na 6 ng umaga. Ikalima, sa ating pagpapanatili ng ating bahay dalanginan, ilulunsad ng Parish Finance Council ang My 100 for Your House, isang fundraising project na may layuning tugunan ng mga ongoing renovation projects ng ating parokya. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 100 pesos at ang mabubunot ay magkakamit ng mga sumusunod: third prize mobile phone, second prize laptop, at first prize naman ay e-trike. Maaaring makakuha sa parish office o sa may booth sa harap ng simbahan. Ang raffle draw ay gaganapin sa September 8, 2025, kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, pagkatapos ng 6.5 ng gabing banal na misa. Maraming salamat po. At sa pagkakataong ito, ay tinatawagan ang mga lolo at lola, gayon din ang mga nakatatanda para sa natatanging pagbabasbas. Okay na po yan. Tapos na kanina, no? Magsitayo na po ang lahat. At muli, congratulations sa mag-asawang sina Raymond at Dolores Polo sa inyong 25th year wedding anniversary. Sana umabot pa ng 30, 40, 50. Gusto niyo pa ba ng 70? Kung ipagkakaloob ng Diyos, no? At muli, paanyaya po sa lahat ng mga nagsasama na hindi pa kasal, lalong-lalo na yung mga lolo't lola na
O na kayong umasa na makakahanap pa kayo ng iba? So, libre po ang kasal dito sa ating parokya. Hindi kinakailangan maghanda, hindi kinakailangan mag-imbita. Kung itutuloy ninyo ang inyong pagsasama, hingin nyo ang basbas ng simbahan, tanggapin ninyo ang sakramento ng kasal. Libre po yan. Okay? Salamat po sa mga tumutulong, sa mga nagbibigay ng donation para sa mga ongoing renovation ng ating pong simbahan. Ang hirap mag-company. Pag inayos mo ito, lilitaw yung problema doon. Pag inayos mo, lilitaw din. Kaya nitong nakalipas sa bagyo, talagang tulo dito, tulo doon, baha dito, baha dyan. Di man binabaha yung harapan, pero yung mga kwarto, binabaha. Kaya salamat po sa inyong mga tulong at suporta. At ngayon din pong araw ay nagpapasalamat din tayo sa organizers, lalong-lalo na sa parokya ng Portabaga sa Cavite, sa pagdalaw po ng imahe ng Nuestra Señora de la Portabaga, ang mahal na birhen po, na ngayon ay aalis na at pupunta naman po sa ibang komunidad, sa ibang parokya. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumulong at nag-organize ng pagdalaw ng Birhen ng Portabaga. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,